Magandang araw mga kakoko. So yan nga pala yung aking dalawang anak, si Gian at si Ingrid. So yung araw na yan ay nagpaplano kaming maligo. Ngunit ang sabi nga ng aking wife or aking misis ay wag daw sa dagat kasi napakainit. Nag-isip na lang kami kung saan ba yung malapit at pwede naming puntahan. May chat siya nung mga nakaraan yung kanyang dating estudyante. Sabi nga ng kanyang dating estudyante, meron daw ilog na malapit sa kanila. So yan, nagplan kami at tinanda ko na agad yung aming gagamiting baby red. So nag-prepare na, nandiyan na si Ingrid sa loob na ng sasakyan, nag-aantay at excited na. So yan, lumabas na si Mrs. at nakahanda na at paalis na rin kami niyan. So ito na yung papasok doon sa ilog na binabanggit namin. So kayo ba, nakatry na ba kayo na pumunta sa mga ilog na may daanan na ganito? Medyo rough road lang yung daan pero kaya naman siya ng sasakyan. Tsaka hindi naman siya kalayuan sa highway. Medyo papasok lang siya. So ang nakakatakot lang ang sabi nila, kapag malakas yung ulan nagbabaha nga daw yung mga daan diyan papasok. So sabi ko, napakahirap kasi nangyari na sa amin minsan. Umuwi kami ng Rizal sa aking bayan. Umuwi kami, gabi na kami dumating. Pagdating namin ng Aborlan, malakas pala yung ulan, bumaha doon sa may kalsadang dadaanan. So na-stranded kami na almost 4 hours pa yon. So yan, kung titingnan nyo yung aking panganay si Gian, so nahihirapan na siya dahil sa sobrang pagod. Si Ingrid, kung titingnan nyo, di ba, yung ilog na yan, ang sabi ng estudyante ni Mrs. na si Mai, yan daw ay napakalalim daw yan kapag malakas yung ulan, malaki daw yung ilog na yan. So balit sa tindi ng init sa panahon ngayon, so ayan, kung titingnan natin, napakaliit na ng tubig, halos matuyo na yung tubig na yan. So yun yung pader na yun, kung nakita yun sa unahan yun, yung may mga naglalakad, yun yung dadaanan namin. So ang gagawin ko dyan mamaya, bubuhatin ko dyan si Ingrid. So nasa unahan pa kasi yung medyo malalim, yung sabi nilang para siyang falls o yung para talon. Pero hindi naman ganong kalakihan, pero gusto talaga naming marating. Actually hapon na kami nito na umalis sa bahay, magpo-4 na, kaya sabi ko baka abutin kami ng dilim. Pero hindi naman nakakatakot kasi kahit paano may mga nasasalubong kang mga pauwi. At actually yung pauwi na kami niyan, pauwi kami, may mga nakasabay pa, may mga nakasalubong pa kaming papunta pa lang sila, siguro mag-overnight doon. Sabi nga ni may mga nag-overnight daw diyan. Mga vlogger na siguro nagko-content sila ng gabi diyan, kasi mas maganda siya kapag mag-content ng gabi, magdala lang ng tent or magte-tent lang sila. So para na rin sila nag-adventure. Ano yan, di ba, napaka ng tubig. So diyan na lang sana kami, kaso sabi ko parang ang dumi naman kasi na parang hindi na flowing yung water na diyan, stuck na. Nakatry na ba kayong maligo sa hindi gumagalaw na tubig? Nakakatakot kasi nga baka mamaya may mga ahas diyan or may mga kung ano man yung mga nakatago dyan ng mga tapos biglang mga gat. So yan, si Gian nahirapan na, sabi niya, ano bang gagawin? Aakyat na ba? So yan talaga, yan yung dadaanan namin, aakyat. So yan, bago ka nga pala kami nagdiretso doon papunta sa ilog na yun, bumili muna kami ng kakainin. Siyempre kakain talaga kasi magugutom yan papunta doon. So yan, nandito kami sa Crispy King sa may Siksikan.